Paano ba tayo magmaneho mga kaibigan na ligtas sa kalsada, malayo sa road rage? Ganito po yan ha, kukwento ako sa inyo. Ang kalsada kasi mayroong guhit yan, kagaya yan, may pedestrian din ang tawag yan. Pag may tumatawid, sasaluduhan yan, dapat pagbigyan, priority po sila pagdating sa pedestrian lane. Basta't may tumatawid, sila ang may priority dyan. Tao yan eh. And then, kaya ang kalsada ay may guhit. Yan, may puti, putol-putol. Ibig lamang sabihin, yan ang pangalawang lane, pang-una, pang-apat, o ano pa mang lane. Tayo po ay nandito sa center lane, second lane. Yan. Kung makita ninyo sa mga kalsada, mayroong guhit-guhit, putol-putol, yun po ang tinatawag na pedestrian lane. And then, pagka tayo ay mag-change lane, siguraduhin na walang yan, mga makukulit yung motor eh. Siguraduhin na libre po dahil pag nag-change lane, lalo na at highway, delikado po. Kailangan gamitin ang side mirror, left and right. Yan, kaya nito mayroon na namang pedestrian lane. Sa pagmamaniho po, para ligtas po tayo, sabi nga nila, dance with the music. Anong ibig sabihin? Kung ano ang bilis ng mga sasakyan na nasa kalsada, para tayo po ay ligtas, malayo sa gulo, doon po tayo, ganun po tayo kabilis. At para ligtas po, isa yan sa pinaka-safe na mentality ng mga driver. Sa mga driver na hindi agresibo, mapagbigay, sabi nga nila, give and take. Bawa, siyang nauna, pagbigyan na lang. Kung sakali siya nagmamadali, pagbigyan na lang. Ganun po yan mga kababayan. Kung hindi man tayo nagmamadali, pwede naman nating dahan-dahan lang ang takbo ba? Para bang isipin natin mga kababayan na tayo po ay naglalakad lamang sa isang daan na tayo ay nag-iisa, wala tayong inaapurang oras. Nandahan-dahan lang yan, kagaya niyan o, pagbigyan para makalusot. Yung mga yan kasi nagmamadali, kagaya nito, e-bike. O, pagbigyan yan. Para ang kalsada, walang gulo, nagbibigayan, malayo sa aksidente. Ewa, nagmamadali sila, o di pagbigyan. Maliban na po sa mga driver kagaya ko na mayroon tayong inaapurang biyahe, kailangan paspas. Ang tawag doon, offensive driver, offensive driving. Pag offense, kailangan pasok dito, pasok doon with caution, kasi hindi pwedeng para tayong ambulansya na basta't nagmamadali, ganun-ganun na lang. Pagdating naman sa main road, stay on your line ang tawag nun, stay on your line. Sakali tayo po ay nagmamadali, dito tayo sa tinatawag na inner lane. Ano ang ibig sabihin ng inner lane? Ito po yon mga friend. Kung makita niyo itong linya na kulay dilaw, yan, yun po ang pinakapagitan sa mga nagsasalubungang sasakyan. Itong ating dinadaanan, ito po yung tinatawag na inner lane. Bakit may inner lane? Ito po yung tinatawag na fast lane. Yung nagmamadali, baka mabibilis, pasok sila sa inner lane, maliban na sa mga kaskasirong natatain ng mga motor. Walang lane yan. Walang lane. Yan. Pero sa mga four wheels na mga vehicle, may tinatawag po yan na lane.
kagaya nito, ito po yung tinatawag na highway. Kailangan stay on your lane para ligtas po ang lahat. At huwag kalimutan, tingnan ang kaliwat kanan na side mirror. Side mirror, bakit nandyan yan? Yan ang tinatawag, kumbaga sa aeroplano, yun po ang co-pilot. Kasi pag wala yan, mahirapan na makita yung mga umovertake sa kaliwa, umovertake sa kanan. Yan po yan. Muli, give and take para po malayo tayo sa gulo at saka aksidente. So, nagmamadali siya pagbigyan. O di pag nakalagpas siya, yun na, ano ngayon, dili. Balik tayo sa ating normal speed. Kasi hindi maiwasan sa panahon ngayon, mayroon na maiinitin ng ulo. Dahil malay natin, natatai na siya, nagmamadali. Natatai, nag-aapura makarating sa comfort room. Kaya ang gagawin niya, pasok dito, pasok doon. Pag nasita yan, mainit pa yan, magagalitin pa yan kay Kaiba. Kaya dyan nag-start ang tinatawag na road rage. Ayan na, sigawan na, murahan na. So, yan, kagaya yan, pedestrian lane, pagbigyan ang tumatawid. Yun po yun. Give and take, yun talaga ang pinaka susi dyan para tayo po ay maayos na makapagbiyahe, ligtas. Pagdating naman dito sa traffic, pag traffic kagaya nito, ano lang, relax lang. Stay on your lane para walang maiinis kasi maraming mainisin kagaya nito mga motor na to. Mayroon pa rin pala akong sasabihin sa inyo mga friend, no? Alam ba ninyo, kung tutusin lang talaga natin, ang mga motor walang karapatan sa kalsada, lalo na sa highway. Bakit? Unang-una, ang motor, wala silang lane. Walang tinatawag yan na motor lane o ano pa mang lane para sa kanila. Ang kalsada ay ginawa para sa mga 4 wheels o 3 wheels. Yun po yun, yan ayan ang sinasabi dyan. Kita naman ang ugali ng mga motor, wala silang linya talaga, pasok dito, pasok doon, nagka-counterflow pa. Yan ang nakakasar din sa mga motor. Pag yan ay masitag, sila pagalit. Baba agad yan, sabay bubulyawan ka niyan. So, ano problema? Yun po yun. And yan nag-umpisa ang tinatawag na road rage. Sigawan na yan. Siyempre may kanya-kanyang pride eh. Wala ganyan, relax lang. Pedestrian lane, wala bang tumatawid? Di wala, di diretso. Gusto nilang tumawid, sige, matawid na kayo. Pagka kagaya nito, libre ang kalsada, and then, sige, takbo na. Kagaya nito, walang pakialam mo. Sarap banggain. Wag kuya, wag po kuya. Kasi pagka ganito lang, hindi naman ako nagmamadali, sige, dandahan lang. Di makauwi tayo ng matiwasay, walang problema sa daan. Ligtas pa, di ba? Okay. Kasi mayroon talaga ibang driver na may batas ang kalsada. Yung mga iyan, hindi sumusunod sa batas. At hanggang dyan lang po mga kaibigan ng aking maiksing tutorials kung paano tayo magiging ligtas sa kalsada, makauwi ng